Sa kasalukuyan, ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay isa sa pinakamapanganib na sitwasyon sa gitnang silangan. Ngunit ang hidwaang ito ay hindi biglang nagsimula. Sa katunayan, kung babalikan natin ang kasaysayan, may panahon na ang sinaunang Persya na ngayon ay Iran ang naging tagapagligtas ng mga Israelita. Noong 586 BC, sinakop ng Imperyong Babylon ang Jerusalem. Winawasak ang templo at dinala sa pagkabihag ang maraming Israelita patungong Babylon. Ito ang tinatawag na Babylonian exile, isang madilim na yugto sa kasaysayan ng mga Hudyo. Pagkalipas ng ilang dekada, lumakas ang Imperyong Persya sa pamumuno ni Cyrus the Great. Noong 539 BC, sinakop ng Persya ang Babylon. Ngunit sa halip na alipinin ang mga Israelita, pinayagan ni Cyrus na makabalik sila sa Jerusalem at muling itayo ang kanilang templo. Sa katunayan, binanggit pa siya sa Hebrew Bible bilang isang pinunong ginamit upang palayain ang mga Israelita, isang Persian king na naging instrumento sa muling pagkabuo ng Israel. Sa pagdaan ng mga panahon, nagbago ang dinastiya at pamahalaang Persya. Noong ika-20 siglo, tinawag na opisyal na Iran ang bansa. Sa ilalim ng Pahlavi Dynasty, naging malapit ang Iran sa kanluran at maging sa Israel. Sa katunayan, bago ang 1979, may convert cooperation pa sa pagitan ng Israel at Iran kabilang ang ekonomiya at seguridad. Ngunit sa hindi inaasahan, nagbago ang lahat noong 1979. Noong 1979, naganap ang Iranian Revolution. Napatalsik ang Shah at itinatag ang Islamic Republic of Iran. Mula sa pagiging pro-Western na estado, naging isang teokratikong pamahalaan ang Iran na may matinding paninindigan laban sa Israel. Hindi na kinilala ng bagong pamahalaan ang estado ng Israel. Simula noon, ang dating tahimik na ugnayan ay naging hayagang tensyon. Sa mga sumunod na dekada, lumalim ang hidwaan. Sinusuportahan ng Iran ang mga grupong tulad ng Hezbollah sa Lebanon at iba pang proxy forces kontra Israel. Samantala, tinitignan ng Israel ang Iran bilang isang seryosong banta, lalo na sa usapin ng missile at nuclear capabilities. Hindi man sila direktang nagdeklara ng digmaan laban sa isa't isa sa mahabang panahon, nagkaroon naman ng mga covert operations, cyber attacks at proxy conflicts sa rehiyon. Sa mga nakaraang taon, lalo pang lumala ang tensyon. May mga missile at drone attacks, retaliatory strikes at mga operasyong militar na umabot sa mas mataas na antas kaysa dati. Sa kasalukuyan, may mga ulat ng coordinated strikes laban sa mga strategic at military targets sa Iran at mga tugon mula sa Iran gamit ang mga missiles, drones sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Dahil dito, naapektuhan ang air travel, nagtaas ng alerto ang mga bansa at lumawak ang pangamba sa posibilidad ng mas malakihang regional conflict. Mula sa panahon ni Cyrus the Great na nagpalaya sa mga Israelita hanggang sa modernong Iran na tinuturing na isa sa pinakamalaking kalaban ng Israel, ipinapakita ng kasaysayan na ang mga alyansa at kaaway ay maaaring magbago. Ang mga desisyong pampolitika, pagbabago ng ideolohiya at paglipas ng panahon ay kayang baliktarin ang takbo ng ugnayan ng mga bansa. At ngayon, ang dating magkaugnay na kasaysayan ay naging sentro ng isa sa pinakamapanganib na tensyon sa mundo. Ang tanong, maayos pa kaya ang alitan at manunumbalik ang kapayapaan? Ang sagot, oo. Kung iisipin ng mga bansang ito ang kapakanan at buhay ng kanilang mga nasasakupan.